Yes, mga igala, may adlaw ka na itong tanan. Welcome din sa itong vlog. Uban sa itong turong manong tambayan sa Radyo Pilipinas. Ako sa iba na akong mic, ha? Anyways, mga igala, uban-uban na usap kita karon no? Aron hisgutan ang mga, or tambayan ang mga hisgutanan din, no? Sa ato ang palibot. Especially dito sa Davao region, mga igala. Although, naman tayo mga hisgutanan, no? Nga, kuan, no? Sa to ang laing lugar, no? Or laing lugar outside Davao region. But ato ang hisgutan ni dapat atong focus mga igala diri sa Davao region. No? Anyways mga igala dinhita sa una natong hisgutan karong panahon ng mga igala no kay ang Department of Labor actually gi-reveal ni last kapihan sa Bagong Pilipinas no nga ang ato ang kuan mga igala no asa naman to unahon nato ni mga igala kaning kuan no ginatawag nato nga tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers mga igala no kun asa niabot na sa 591,107 ang mga individual nga nakabenepisyo ni ini no nasa 3.5 billion pesos na ang nahatag nga pondo. Actually mga igala mo nitong gidiscuss ni Dole 11 Assistant Regional Director Attorney Jason Balais mga igala no during the kapihan sa Bagong Pilipinas. And then kani mga igala no ang tupad manggod mga igala mo ni siya tong maghatag og kanang temporaryo nga kuan lang ba no nga para katulabi na mga mo gani displaced and disadvantaged mga igala no nga for example katong mga natanggal na trabahante because of kuan pwede mo sila mo apply ani kaya lang nakuha naman karon kay ang tupad himo mang ayuda. Well, sort of ayuda magining tupad mga igala no para sa katong mga natanggal o katong mga legit gyud ng mga individuals mga igala. So, mo to mga igala no daghan-daghan og mga kuan aning ato ang tupad no mga pila ka ni kakuan di ba minimum wage ang ilang madawat ani sa kuan. But anyways gi-explain na ni kuno ni Attorney Balais mga katambayan no kung usa ba yun yung tupad no and nga nang ani kadaghan karon magud mga igala kay daghan magud og kanang mga kuno kanang mga congressman no or mga even ang uban kanang mga konsehal no nga naa sila tupad no mo na may igala dapat sila masakpan pag yun nga murag kuan lagi daw oy klaro trabaho ikaw na daw mag-ilis-ilis pagkuan so mo to gi kadto mo day report po dadawat po daw no and then kanipod mga igala no siguro na to ni pala pud sa mani mo man ang purpose mo gid ani is katong mga para sa mga na displace yun na to para sa tong COVID mo to ang na kuan na sorry na galagyan mo so mo to mga igala no anyways atay kon din no so mo to sa tupad kaganihan no 591,107 na ang mga nakabenepisyo and still counting pa no kay daghan pa tawag mga tupad mga beneficiaries nga nag-undergo sa tupad mga igala so mo na mga igala no anyways naputay kon no kaning ginahatag po nato nga kaning DILP o kaning Dole Integrated Livelihood Program alang ni sa katong mga na-displaced pod na gusto na magnegosyo gusto magnegosyo nga mga kuano nga mga individual no nga sila na mismo maka-provide og kanang trabaho sa ato ang mga kababayan mga igala no so sa ato pa mga igala ang ato ang kuan po no DILP na napod sila 15,966 ka mga beneficiary gikan pa niadtong 2022 hangtod Hunyo sa 2024 o karon tuiga mo ni sila mga igala lahi ni sila mga igala depende ni sila ang kung sa tingin pangayo nga capital or loans or grants mga igala nga para makasugod na sila og negosyo so sila na mismo ang sila na mismo ang moadto dito sa ato ang Dole office no aron nga mag-apply sila no pwede individual pwede association mga igala pwede co-op mo na sila ang kuan nila no mo na ang ilahang mo na ang isa sa mga accomplishment karon sa ato ang Dole mga igala well una na ko tupad mga igala so daghan pa man mga igala no accomplishment ang Dole pero una na ko tupad og kanang DILP because mo ni mga benepisyo nga
sagad na gina-avail sa ato ang labor and employment agency mga higala. Anyways mga higala, alang sa ubang impormasyon na angay nato masabtan ng may baon mga higala, ato paminahon no si Attorney Jason Balais, ang Assistant Regional Director sa Department of Labor and Employment Region 11. Paminahon nato. From is this from the start of the Marcos administration, yung 3.5 billion? Hello, is this working? Yeah. All right. As mentioned, it is the whole year of 2022 up to half of 2024. So that means that 2.5 years effectively, most of that, practically 2 years of that is actually during the Marcos administration. Okay. Sir, for okay. Sir, with regards to the to the budget of DOLE, ano yung i-expect natin for the next year? I mean tupad na program, sorry. Oo nga. we are looking at more or less the same level of assistance for Davao Region, but we cannot say for sure kung magkano ba, how much are we expecting for 2025, for example, because these are of course driven by many things. No, we're not praying for, of course, for calamity. We're not praying for those things, but if these things happen, certainly yung national government will provide funds to address displacement. So may mga just in case lang may mga magsara na establishments or there are serious effect, for example, in terms of our yung mga leading industries natin, kagaya ng saging. No? There was a time that we had problems with fusarium, for example. So many funds will come in to address issues of displacement, baka may mga temporary work disruption, for example. So funds will come in. So we cannot really determine for sure kung magkano yan. No? But certainly, no, the funds in the national government through DOLE in the central office is available, no, for purposes of addressing issues of displacement of workers. Okay. Sir, as to the monitoring of the TUPAD beneficiaries, how is DOLE doing it? Monitoring in the sense na... Ano po? Yes. Kasi last year, meron kasi nag-emerge, sir, na gumagawa sila ng in compliance with the TUPAD, nag-change lang ng outfit. So how are you going to monitor it? We are actually carefully yung identification of the beneficiaries, some in a long process magpro-profile ka muna, you'll get their phone number, you get their IDs, you get their correct addresses, and may mga, the ID should have a picture. So the moment they come to us and claim their wages, for example, for the work that they have accomplished, we refer to this information and make sure this is the same person na binabayaran namin because they rendered work under our TUPAD program. So, well, hopefully, those stories are not true, and if they are, we are making sure na the safeguards are there so that the intended money for those who really provide or the rendered work ay talagang sa kanila mapupunta. Okay, last question po. Sir, how are we going to identify the beneficiaries? Through the barangay ba? Iba-iba po. No, there are certainly we need all the structures from the province, from the municipality, from the barangay. No, the structure of government can provide us the list. Sino yung mga workers or mga members of the population in that area who have been disadvantaged, baka affected by calamity, nasunugan ba sila, or what, binaha ba? So those factors are considered, no, when we go to the identification of beneficiaries under our TUPAD program. Rejoinder lang, ARD. Pag sinabi natin TUPAD, this is a temporary job siya, no? Diba? For how many days? 10? Something at the maximum? Yeah, minimum of 10, and it could be more, no, depende sa work program, no, that they are proposing to us. And then minimum wage pa rin ang binibigay. Minimum wage is what is given to them. That is correct. There are impressions and observations na medyo naubuso daw po ata yung, itong TUPAD program. Number one is the kind of job being, offered to them. Marami nagsasabi, mabuti pa magtupad na lang kami kasi ganito lang ang ginagawa, magwawalis lang, tapos wala na.
supposedly ilang oras sila dapat nagtatrabaho, pero yung iba 3 hours lang, wala daw po, but they receive complete, complete for complete wage. So how do you address na the public will have a different perception na sana itong mga tupad na beneficiaries will really appreciate the job, and the kind of job na binibigay sa kanila will be yung dignified naman, at least sinasabi. I don't know, how would you address and respond to that, sir? Yeah, there are a number of points now that you mentioned. One is, okay ba yung 3 hours lang sila nagtatrabaho? Is that enough? Right now, our way of determining magkano ang ibibigay sa kanila is actually based on a work program that are assigned to them. So pwede po nilang gagawin yan, for example, a particular task to our mind based on our estimation may be completed in 10 days. So if they can complete that, for example, in 6 days, because they are paid by the result that they produce, not based on the number of hours that they render. So if they produce the result, for example, for a job that is worth 10 days, we will pay them 10 days. So it doesn't matter kung gagawin yan nila sa madaling araw kasi they start at 5 o'clock and 9 o'clock kasi walang init. No? And then after 9 o'clock, mag-rest sila, then they will resume working at 3 p.m. again hanggang sa, let's say, 6 p.m. It's entirely up to them. No? Basta a particular task given to them, they can complete that, they will be entitled to the benefit, to the payment under TUPAD. So it's not an issue na bakit 3 hours lang yun, umuwi na? Because they're not actually required to be there from 8 to 5. No? There are certain work assigned to them, and when they finish that, we pay them the minimum wage for that day. And the public also must understand that in the context of these laborers, particular individuals are, they are in a disadvantaged situation. They still have to recover, and so adjustments are being made for them to really prepare and fully recover and become better workers later on. Correct po. That is correct. So may mga questions po now we just have to ask from Sir Armando Feniqueto of Radyo Pilipinas. Nandito mo ba? Okay. Go ahead, sir. Sir, with regards lang po sa yung DOLE Integrated Livelihood Program, ano po yung mga programs na binibigay natin sa beneficiaries itong 15,966? We have two approaches in our Integrated Livelihood Program. It could be that they are a group na mag-avail ng ating livelihood program, or it could be given to individuals also. No, so if you are a group, for example, ano bang mga ginagawa nila? Let's say they produce let's say it's a community with a large area planted with cacao, then they can produce, let's say, yung mga tableya or chocolate. No, so yun ang tinutulungan ng DOLE. For example, there is an area na very potential for yung chili production. So nag-produce sila ng mga chili powder, mga ganyan, process, and then they're actually doing well now. So iba-iba po. Yung mga individual naman, pwede rin, let's say, yung mga welder, may mga small na DOLE can buy them a small welding machine, and then they can repair tricycle, for example, as an individual. That will help already his livelihood, no, and sustain his family. So various po, no, it depends on what potential and based on the proposal na manggagaling mismo sa beneficiary. So manggagaling po yan sa kanila. It should not come from DOLE. They will request for that from us. Clarify ko lang po, dapat association sila na mag-propose sa DOLE, mag-propose? As mentioned, there are two approaches. Pwedeng association sila, duly registered with DOLE, no, workers association, for example, or there could be a chance that individuals will come to us, no, and ask for, pwede nyo ba akong bilhan ng, say, sewing machine? Kasi mananahi po ako, pero gusto kong manahi. If that is within the budget of DOLE, for example, then DOLE can give a sewing machine for that lady or that gentleman, for example, yung para he can start his own or her own entrepreneurial activity. Last na lang po, paano po yung proseso sa pag-apply ng ganitong programa?
Kung hindi pa sila register with us, they can come to our office and register. And then certainly our people will assist them in the preparation of proposal. Hindi naman yung totally pagpunta nila sa DOLE na walang assistance. Our people, no, the men and women around this room who are here will help them, no, kung paano gagawin yung mga proposals nila, and we will teach them kung anong mga steps that they're going to undertake for them to be able to avail of our assistance under our DILP. Okay. I think it's has something to do with the starter kits that you're supposed to be giving. I haven't I missed it in the maybe na miss ko sa report po ninyo. Pero ilang starter kits worth of starter kits na po ang ipamigay po ng DOLE sa ngayon dito sa region natin. As mentioned, umabot na ng 158 million. So it's a combination of group and individuals. We will get the number of the starter kits that were given, but certainly starter kit is a good package also kasi it depends now on the skill of an individual. As I mentioned, pwede siyang mananahi, so we can give her a sewing machine, pwede siyang welder, mga minor repairs for example, production of let's say mga grills, etc. A welding machine can be given to that person, no? Basta pasok dun sa amount na allowed under our DILP. Pero may mga experiences po ba sa starter kits natin na I mean, how many are successful and how many are still medyo challenging kasi minsan hindi nagagamit perhaps yung naibigay or naibenta ba? So, may mga reports po ba kayong namomonitor na mga ganitong mga kaso? Yeah, meron obviously, no. We cannot achieve naman yung perfection, no, RD dun sa yung kung sino nabigyan talagang we expect na the business will grow by and large, no. Hindi naman, no, but we are helping them of course through preparing them, for example, no, even dun sa financial management, no, we're providing lectures or we're helping them prepare yung social preparation na tinatawag natin for us to be able to help ensure that what the government is investing in them will not be wasted, no, will not be put to naught. Oh, for example, pag mananahi ka, pwede naman mag-apply ng kahit na mayroon ka ng sariling sewing machine but you want to expand your business na nakita na there are more opportunities na hindi lang siya makatulong sa sarili niya but she or he can help others na ma-employ under her. So, pwede din siya mag-benefit dun sa more starter kits from your end. That should be very nice. If she will now start to employ other people, for example, baka meron nga siyang sewing machine and DOLE can buy maybe tela for him, no, para yun na ang magiging product niya, no. So kung saan pwedeng pumasok ang DOLE, certainly we will consider that, no, in the review of the proposal. Okay. So mo to mga igala, no, ang pahayag ni Attorney Jason Balays, ang Assistant Regional Director sa Department of Labor and Employment Region 11 mga igala, no. So amo to, no, unta masettle mo siyang tubag kablo ko di mo masettle gid ana gid hangit mo inyong kwan gyud padlantaw na, pero mo to explanation sa to ang DOLE 11 mga katambayan, no. So hopefully medyo nadanagan nahayagan naklaro ang maong purpose sa mong tupad and other kuan mga igala, no, and other sa tawag ni other programs sa to ang DOLE 11. Sa to pagbalik mga igala, no, padayon nga po natong tambayan, no, ang DOLE 11 mga igala with regards sa uban pa nilang mga program. Anyways mga igala, balik itong malang sa mga importante pa. Hinumdum nga to si Bianan. Yes mga igala, balik kita din sa tumanaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways mga igala, no, padayon nga po ng tambayan mga igala, no, ang Department of Labor and Employment, no, human sa nahitabog kapihan sa bagong Pilipinas, no, sa pagpanguna sa to Philippine Information Agency mga igala. Anyways, sa mga milabayng ko, ano, asa naman to sa to mga ato ang mga milabayng katuigan mga igala, no, ang atong DOLE mga igala, dili naman siya more sa tupad, no. Actually sila ang nagakuan mga igala, no, para ma-ensure ang labor laws and standards nato sa Pilipinas mga igala. Sila nag-check, tama pang pagpasweldo, sila nag-check,
sa kung paunsa ba ang kuan, di ba? So mo na ilahang ginabuhat karon nag-inspection na siya no, nag-inspection sila no. And since 2022 hangtod sa June 2024, ana sa 5,938 ka mga establishmento sa tibok Davao Region ang ilahang na-inspect mga higala. Og sa maong ihap no sa 5,938, 89.13% niini ang compliance sa labor standard sa kaya ni. Tapos 85.58% ang compliant sa occupational safety. When we talk about safety, naba sila yung mga nurse, naba sila yung mga harness, kung mga delikado man, naba sila yung hard hat, mo na siya mga higala, no? And health regulations, no? So mo na ang ginakuan karon sa to ang DOLE 11 mga higala, no? So mo na ilahang kuan, no? And then of course mga higala, ako po ning gipangutana po no ni kay Attorney Balais mga higala with regards aning ginatawag na to nga wage distortion, no? Wage distortion. Unsa yung meaning sa wage distortion mga higala? For example, explain man ninyo niya, no? Katong mga dugay na diha, no, nga nanay position, for example supervisor na, no, niya ang sweldo niya is amot lang ako na ha, ikuan na ninyo kung mali ba ko, kay i-explain man niyo ni Attorney Balais mga higala. Akong sweldo pagsulod, akong sweldo karon is 23,000. Pero kuan ako 5 years na ko ha. 5 years na ko. 5 years ako sa ko ang trabaho. And then naay bagong kuan karon na newly hired nga ang entry nga sweldo is 20,000, which is nganong dako man kayo nga tong entry level na ko, akong sweldo nara sa 18 or 17. So mo na ang kuan nato mga higala, no, with kanang ginatawag na to nga salary wage distortion. Actually nasa labor law mga higala, pero mo nakakuha na ng labor law kung kawalaan na, no? Pero ang iyang kuan is wala pa sila nabantayan po daw according to Attorney Balais silang inspection. So mo na, no, ang kuan, pero umot lang ay kay magnamo gid daghang kuan. For example na ako isa ka kuan, no, media company pud ni nga naay isa ka kuan ba, naay isa ka siyempre kanang dili na ko maingon kung gwapa ba or di gwapa o gwapo, pero bago siyang hire niya na isa ka kuan din ha, na isa ka editor, no, nadugay na diha. Pero mas dako pa tog sweldo ang newly hired. Kung ano nga tawag nga ba, ano mas dako man tong bago pa man tong hire, dapat mo go into process. Pero siguro mo matawag po tong wage distortion mga higala, no. Na siya computation pod, no. Na siya computation. Mo po lagi na lagi, no, nga dapat bantayan mga higala karon, no, kay well na day bagong kuan wage hike mga higala. Kung asa sa wage hike mga higala, bila to kaday lang. Anyways mga higala, no. So na to diri mga higala na pila gito ang wage hike ato karon tuiga. Siguro mao po na isa sa mga kuan pod, no. Isa sa mga hinungdan, no, nganong na ay murag ko, no, 19 pesos atong kuan February. Nana sa 462 for ang atong non-agricultural karon mga higala. 457 pesos ang agricultural workers. 462. Nya katong September 1, effective September 1, nana sa 481 ang kuan, no, ang panuhulan karon dinhi sa tuan, no, daily wage na to. Diri sa minimum wage sa to ang kuan rehiyon, no. But syempre kailangan po nato na i-address pod, no, kay unfair pod kay sa mga nauna or dugay na dira tapos mauhi hapon lang pitos pag abot sa bagong hire. Maura na ilang ko, no. And anyways may higala, ikuha po din ipangutana po din, no. Ay actually mensahe lang po ni para sa mga employers, no, kay bare months na baya, no, 98 days na lang mga higala before Christmas. So na siya painumdam mga higala, no, about sa 13th month. Ang bonus is narana sa inyo, sa mga employer, na at the mercy of the employer mga higala, no, to well i-encourage mga higala for you, no, nga ma-encourage nimo imong kuan nga mo kan po, no, nga mo perform well sa inyong kumpanya. Kung wala may bonus, kung wala may bonus,
isi-issue na po ninyo ng trabaho. But anyways, wala na sa kuan, wala na sa balaod ng bonus mga higala. Edi kamo na'y bahala kung gusto mo kanang kuan lang for compliance sa mga trabaho, no. Ayun yun, sa inyong mga trabahante nga to perform more. Charing. Anyways, mga higala, itong paminawan balik mga higala, no, si Attorney Jason Balais, no, ang Assistant Regional Director sa ato ang Department of Labor and Employment Region 11. Establishment, sir, sa ating na-check. Ang tanong ko lang po, sir, ano ba po yung mga kakulangan nito mga establishment po na hindi na bigay sa mga empleyado po? Is this related to labor standards ba, sir? Or occupational? Yes. Yeah. Yung mga violations minsan kasi some of them are just very simple violations. For example, hindi lang nila ma-present sa amin kung nakapagbayad ba talaga ng ganito or wala. No, some of them are documentary violations only. No, of course we will not deny na meron namang hindi for example, failed to pay overtime, no, mga ganyan, no, o yung mga ganyan ay hindi nabayaran, or it is possible na ang violation nila ay wala silang doon sa safety standards. Baka wala silang first aider in the workplace. Walang trained na magbibigay ng first aid for the establishment. So if meron pa kayong first aider, may certificate ba na nag-training ito on first aid? Kung wala, that is already a violation. So yung mga ganyan, if you total them, yan yung mga between 5 to 8% probably of the establishments na may noted na mga violations na ganyan. But as I said, majority of them, more than 90% actually were found to be compliant to our standards in labor standards and OSH standards. Meron ba kayong nakakuan, sir, na walang SSS, walang PhilHealth, na walang other? Kasama po yan, no? There are establishments na who failed to report their employees to Social Security, walang mga remittance sa PhilHealth and Pag-ibig, for example, and we have established a good relationship with these three agencies. That's why immediately we refer this to them. Okay. Kasi that is their mandate. Yung amin lang, yung pag-inspect, nakita na walang ganito, walang document that will show na na-report nga sa SSS, nagbayad sa SSS, then we refer them to SSS. Okay. Sir, other questions sa government internship program, nasa 10,990 po. So, dati po sir, naka-government pa po. Usually, ang complain lang po itong mga GIP namin, medyo matagal po ng sweldo. May kuha na ba ito, sir? Solution po. Yeah, now I can say na medyo kumukonti na lang ang reklamo doon sa delay ng sweldo. Kasi minsan, some submissions, let's say isang barangay, no? Kung inaantay kasi, let's say 10 sila doon, may dalawang hindi magsasubmit ng on time, damay silang lahat kasi hindi mo na i-forward sa DOLE eh. Antayin yung iba na mag-comply muna doon sa mga daily time record nila. So that is one cause of delay. You know? That's why we're encouraging na i-submit na yung mga yung mga available na so that we can process payment immediately within a period of 1 week. Let's say kung ang cut-off niyan is 15, hopefully on the 20th bayad na yan dapat sila, no? So that yung mga hindi nag-submit ng mga requirements, they will suffer the consequence of not complying with the DTR requirement. Parang ganyan, sir. Attorney, I would just like to take the opportunity para itanong to, no, with regards doon sa inspection ninyo, may regarding lang po doon sa tinatawag natin na salary distortion, may napapansin ba kayo, ini-inspect niyo din ba ito during your inspections? Yeah, wage distortion ba, sir, ang sinasabi niyo? Salary distortion po. Wage pa lang. Wage distortion, no? Ibig sabihin po dito, wage distortion. Ang wage distortion is posible kasi na let's say yung mga supervisors, ang sweldo nila is let's say 500 pesos. Tapos ang mga rank and file is 450. Biglang nag-order ngayon ng wage board na tataas ang sweldo ng mga rank and file. Halos hahabol na dun sa sweldo ng mga supervisors. So yung tinatawag natin na intentional wage difference ay nawawala. So hindi mo na ma-distinguish ngayon, supervisor ba ito or rank and file ito. So yan ang tinatawag na wage distortion. So far, I have not noted, no?
si Rogel, our labor standards unit head, confirm na parang wala kaming natatanggap na reklamo related to wage distortion. But just in case, meron namang mechanism na depende kung may union sila or wala silang union, they can go to ang maganda kasi niyan, the wage distortion must be corrected at the plant level. Hindi mo na kailangan mag-file ng kaso eh. Dapat kasi plant level mechanism lang, pinag-uusapan lang nila. No? If they can do that, then that is better rather than going to compulsory arbitration, magkakaso pa, mga ganyan. That is not the way to go, no, in terms of resolving labor disputes. Kasi sir, may isang school kasi dito na parang may mga teachers na nagrereklamo kasi yung entry level ng mga bagong teachers nila ngayon halos magkaparehas lang doon sa mga teachers na almost parang 5 years and up na yung tenure na sa nasabing school. Okay. Yun sir, technically, no, if you follow the definition ng law sa labor code, that is not legally wage distortion kasi company policy po yan. Yung policy nila na mas mataas na ngayon ang hiring rate at halos pumapantay na dun sa mga 5 years in service is a company policy. So the best way to resolve it, kasi technically hindi siya wage distortion na pwede mong i-subject into arbitration eh. So the best way to resolve ay talagang plant level correction ang tawag natin. So can be cured by ACBA? Pwede rin. Actually, a collective bargaining agreement can correct that. Kung organized na yung pwede nilang pag-usapan through collective bargaining. Alam mo naman itong collective bargaining, lahat ng subject matter, kasi contract siya eh. Kahit anong gusto nilang pag-usapan dun sa CBA nila, pwede nilang pag-usapan. Kasama yung hiring rate at saka magkano ba ang periodic increases every year na nandiyan ka para hindi lalapit yung mga bago pa lang dun sa mga matagal na. But as long as may association or may union sila sa... They have to be organized po. So dapat may union talaga sila. Okay. For them to be able to go to collective bargaining. Okay. Last na po sir, nalalapit na yung holiday season. Ano po yung mga reminder natin sa ating mga employers since malapit na yung parang ibigay nyo ng Christmas bonus season. Okay. September pa lang. Oo. Daan na ba yan? Kailangan. No? Kasi sabi ng batas, sabi ng labor code, on or before December 24, dapat maibigay na ang 13th month pay. No, so yun ang mandato. No, that is the mandate of the law na before December 24, this year, dapat maibigay na ang 13th month pay nila. Yung mga bonuses naman, alam mo naman natin na this is born out of the generosity, no, ng employer. No? If the employer feels very, very generous about it, kasi kumikita naman ang company, we certainly encourage na magbibigay ng bonus. Because, yun ang tinatawag natin, the share of the workers in the fruit of production. Meron silang constitutional promise na the Constitution promised our workers that they should receive their share, just share in the fruits of production. So if the company is doing well, certainly we encourage them to give extra or bonuses more than what the law mandates, kagaya ng 13th month na sinabi ko. Ano po ba ang dapat na inuuna ni Department of Labor? Welfare ng worker or ng employer? Siyempre, alam naman natin na kami ay nasa gitna lang. Na we always ensure na hindi lang ang karapatan ng mga manggagawa ang tinitingnan, and employers also equally has their rights under the law. They have a right to reasonable return of their investment. They have the right to expansion. They have the right to grow as a business. Now, in the same manner that the workers has the right to a living wage, yung humane conditions of work, dapat pantay-pantay yan. No? They are all provided by the law, by our Constitution, by the Labor Code, and we are helping ensure that all of those rights are not abandoned, no? Are not violated. Thank you. So mga higala, no,
pahayag ni Attorney Jason Balais, ang Assistant Regional Director sa tuan Department of Labor and Employment 11 mga igala. Anyways, mga igala, daghang patag angay hisgutan no. So sumusunod na adlaw lahi na po natong hisgutan with regards aning ato ang mga programa sa Department of Labor and Employment mga igala. Why nganong may kwan ko I am keen to discuss this. It's because ang pagpang-empleyo mga igala na importante gud isgutan po na ilang mga programa po sa tuang Dole 11 mga igala no kay syempre sila in charge sa atong employment and labor sector mga igala. Anyways mga igala, wala tayo igong oras mga igala hantod sunod po dili sa atong panaguban sa atong tulumanong usapang agrikultur. Tambayan sa Radyo Pilipinas hantod sunod po. Daghang salamat o mayong adlaw. Anyways, amping ta mga higala.